Nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar sa norte na sinalanta ng bagyong Egay. Mula sa Tuguegarao, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Ivan, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon dito sa probinsya ng Cagayan pero meron pa rin mga residente ang nasa evacuation centers sa ngayon. Partikular, yung mga residente na totally damaged yung kanilang mga bahay. Sa monitoring ng PDRRMO Cagayan, aabot sa mahigit 1,600 yung mga kabahayan na totally damaged. Pinakamarami ang naapektuhan sa bayan ng Abulog. Priority ngayon ng LGU na marating ang Fuga Island sa Apari kung saan naglandfall ang Nuoy Super Typhoon Egay. Layong mabigyan ng pagkain, ganun din ang malinis sa tubig, ang mahigit sa 2,000 na residente. Wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar dito sa probinsya ng Cagayan. Samantala, Ivan, ngayong araw nagpunta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa probinsya ng Cagayan. Pinangunahan niya ang distribution ng food packs at ng cash assistance. Pinapatutukan ng Pangulo ang restoration ng kuryente. Nababahala naman ang Pangulo sa damage sa agriculture, especially na merong banta ngayon ng El Nino. Bukod sa Cagayan, pinuntahan din ng Pangulo ang probinsya ng Abra, ganun din ang probinsya ng Ilocos Norte. Sa probinsya ng Ilocos Norte, nagpatulong ng provincial government sa NGCP para sa restoration ng kanilang kuryente. Narito ang pahayag ng Pangulo. Gusto natin yung ulan eh. Pero bagyong bagyo, yan ang dasal ko. Pagka nakikita ko may bagyo, yun tama lang. Pag yung masyadong maraming damage. I'm thinking in terms not only of Region 2 or Region 1, I'm thinking about the national supply for rice. Because ini-import lahat ng Indonesia, nagsara ang Vietnam, maghahanap na naman tayo ng bagong India, nagsara. Pero I think I can make a deal with India. Baka meron tayong mapakiusapan doon. But we have to start importing already. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Umagos ang saya sa isang bayan sa Antique. Kapag low tide kasi, nabibigyan daw sila ng pagkakataong masilayan ang ganda ng pusod ng kanilang karagatan. Ang mga corals kasi, ilang hakbang lang ang layo mula sa dalampasigan. Para masaksihan ang natatanging ganda ng pusod ng ating karagatan, dapat kailangan marunong ka raw mag-dive o di kaya mag-snorkel. Pero dito sa bayan ng Sebastian Antique, hindi mo kailangan sumisid pa para lang masilayan ang nagkukulayang coral reef. Dahil kapag nag-low tide, ito raw tumatambad sa mga residente. Ayan, lahat yan. Ang mga corals, ilang hakbang lang mula sa dalampasigan. Ang ganda. Dati po, bato po talaga yan dyan kapag low tide. Namangha, kasi po sir, first time ko lang nakakita ng mga ganong kagandang corals. But ibang kulay po siya, may violet, green, orange. Oh, green. Talagang coral siya. Kuya Kim, ang corals ba ay mga hayop o halaman? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Bagamat akala ng marami na ang mga coral ay mga halaman, alam niyo ba na ang mga coral ay miyembro ng animal kingdom? Sila ay binubuo ng maliliit, colonial at plankton-eating invertebrates na kung tawagin ay polyps. Sila din ay mga cnidarians at kamag-anak ng mga jellyfish at sea anemone. Habang tumatagal, ang mga polyps ay lumalaki at dumadami at nagkakaroon ng symbiotic relationship sa iba pang mga coral para makabuo ng isang coral reef. Ang makukulay na coral reef nagsisilbing tahanan sa napakaraming klase ng isda. Napakatitingkad din ang kulay ng mga coral. Bakit naman sila nagkakaroon ng kulay? Meron silang symbiotic relationship sa mga marine algae na lumilikha ng ganitong kulay. Pero nanganganib na ngayon ang ating mga coral reef. Ilan sa banta sa mga ito, ang ocean acidification, oceanic warming, polusyon, sobra-sobrang pangingisda at invasive species. Samantala, dahil dumarami na mga bumibisita sa dalampasigan, may paalala ang lokal na pamahalaan. Tsaka may mga signage na rin po. Bawal na po kumuha ng mga corals. Kapag ang ating coral reef sa karagatan ay mapangalagaan, baka maging katulad din ito ng isa sa pinakamalaking coral reef system sa buong mundo. Ang Great Barrier Reef sa Australia ang largest coral reef system at ang largest living structure sa buong mundo. Katunayan, visible o makikita ito mula sa kalawakan. Ang ecosystem na ito na may lawak na 2,300 kilometers at binubuo ng 600 klase ng hard and soft corals ay tinatayang nasa 20 bilyong taon na ang tanda. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Nagpulasan ang ilang taga Ayacucho sa Peru na makitang isang nakawalang toro. Aktong susuwagin ng toro ang lahat ng makita. Sa isang banda, isang babae ang kanyang nabiktima. Tinamaan sa likod ng babae at napahiga pa sa semento. Aabot sa 5 nasaktan at may ilang sasakyan ding nasira. Nahuli rin kalaunan ng toro na batay sa ulat ay nakawala mula sa isang arena. Umabot na sa 14 ang patay kasunod ng pananalasa ng bagyong Egay sa bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, 6 dyan ang kumpirmado habang 8 ang kailangan pang i-validate. Hindi pa kasama rito ang 27 namatay sa tumaob na bangka sa Rizal. Batay naman sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 20 ang nawawala at 13 ang sugatan. Aabot naman sa 600,000 tao ang apektado mula sa 45 binagyong lalawigan. Sa ngayon, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala sa infrastruktura at mahigit 800 milyong piso sa agrikultura. Naglaan na ng mahigit 35 milyong piso ang gobyerno bilang tulong sa mga apektado. Ayon naman sa Energy Department, may price freeze sa lahat ng LPG na hanggang 11 kilos at sa mga kerosene o gaas sa mga binagyong lugar. Dahil sa pananalasa ng bagyong Egay, umakyat ang presyo ng ilang gulay. Sa ulat ng Super Radio DZWB, halos doble ang itinaas ang presyo ng ilang gulay galing Benguet. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umakyat sa 700 pesos kada kilo ngayong araw mula sa dating 350 pesos ang presyo ng lettuce. Ang carrots mula 180 pesos tumaas sa 300 pesos per kilo. Ang kamatis mula sa 80 pesos kada kilo, 140 pesos na ngayon. Tumaas din ang presyo ng ampalaya, patatas, repolyo, bell pepper at bawang. Ayon sa Benguet Farmers Cooperative, maraming nasirang taniman ng lettuce at strawberry sa La Trinidad at iba pang bahagi ng Benguet. Pero tiniyak ni Balanoy na sa ngayon, hindi kakapusin sa supply. Ang problema lang, apektado ang kalidad ng mga inaaning gulay dahil sa nagdaang bagyo. "44 years na ang longest-running noontime show sa bansa ng Itbulaga. Bukod sa mga bagong pakulong segment, may bago na rin itong theme song. Narito ang aking chika. Matutunog pa rin ang tawanan. Ang mga hiyawan pareho pa rin ng tunog sa mga nagdaang taon. Level up ang saya. Ang mga bagong host ng longest-running noontime show ng Itbulaga. Masayang nag-celebrate ng 44th year nito sa telebisyon. It's not always about the host. It's always about the viewers. Sa pag-celebrate ng Itbulaga ng anniversary, ipinarinig ang kanilang bagong theme song. I feel great, I feel humbled. Alam ko hindi madali sa ibang mga tao na panoorin kami na nagse-celebrate nito. But I know that our heart is in the right place. Kumbaga, sineselebrate lang namin to para sa tao. So kahit anong sabihin naman ng iba na sabi nga namin walang ambag or what, eventually doon naman pupunta yun eh. Yung ambag namin, di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa pagkabago. Bukod sa comedy skits at kantahan, dumarami na rin ang segment gaya ng Word of the Rings, May Pakisayo, at G sa Gedli na minamahal at inaabangan ng viewers. Ang sentro ng show ay yung mga televiewers naman. Sila naman ang bida. Kasi kami mga host, maaari pagdating ng araw, wala na rin kami. Pero ito, institusyon na to eh. Para sa mga taga-Itbulaga, anuman daw hamon o sayang inakaharap ngayon, basta para sa tulong at saya, life goes on. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson. Mga kapuso, matitinding pag-ulan pa rin ang mararanasan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Falcon. Kabilang sa mga ulanin po ang Metro Manila at nagbabala ang pag-asa sa mga nakatira malapit sa mga ilog ng Pasig, Marikina at Tulyahan dahil sa posibilidad ng flash floods. Manatili pong naka-alerto. At kung palilikasin kayo, lumikas na po agad. At yan po mga kapuso, ang mga balita ngayong Sabado,
Mula sa tahanan ng katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, itong GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.